You are listening to The Climb, getting through life's everyday challenges through the Word of God, with Brother J.R. Bernabe and Brother Yoyi Capistrano. And for today's episode, we will be discussing about understanding our trials. Good evening po sa inyong lahat at welcome po ulit sa program natin na The Climb, where we try to find motivations and inspiration sa pamagitan po ng salita ng ating Panginoon. At ngayon po ay interesting topic na naman ang pag-uusapan natin. Kaya sama po kayo sa kwentuhan na to dahil ang pag-uusapan po natin ay ang madalas natin natanong ng marami pagka dumadaan po sa iba't ibang mga difficult situations ng buhay natin. Siguro may idea kayo kung ano yun. Oo, at yun yung tanong na, Panginoon, bakit? Mm-hmm. Why God? Kasi yun talaga yung pagka dumarating na yung mga pagsubok sa buhay ng tao, hindi maiwasan makapagtanong eh. Kaya lang, yung pwedeng maging tanong kapag dumaraan na sa isang mabigat na sitwasyon ng buhay, yung tanong na, Panginoon, bakit nangyayari? Minsan, yung intention, hindi lang minsan, yung intention, nasusumbatan na o nako-question na ang Panginoon doon sa bagay na kanyang ginagawa para sa sariling sitwasyon niya. Ganun ang nangyayari. May mga tao din naman kasi na sinasabi yung same question na, Lord, why? Panginoon, bakit? Pero hindi naman sa form na kini-question niya, pero sincere siya na humahanap talaga siya ng sagot. At yun yung maganda. Kukumpara natin dun sa tanong na mahulog dun sa kino-question mo na, Panginoon, mabigat na nga yung pinagdadaanan mo, mas lalo pang mabigat yung sitwasyon mo na hindi ka makakita ng sagot dahil mali yung intention mo eh. Unlike dun sa nagtatanong ka na, Panginoon, bakit? Nahanap po yung dahilan kung bakit nangyayari yun. I do believe na mas lalong magaan na makikita ng tao o makikita natin yung sagot mula doon. I'm sure maraming nakaka-relate sa atin, lalo na yung mga dumaan talaga dun sa, sabi nga, matinding dagok ng buhay. Na may mga pagkakataon, mapapatanong ka na lang bakit? Pero yun nga yung mahalaga. Dapat makita natin na same statement, pero magkaiba ng intention kung bakit tinatanong. So yung isa, bakit Panginoon, na parang nagreklamo ka na, kune-question mo na siya, na hindi ka naman talaga makakapunta o hindi ka naman talaga makakahanap ng sagot. So, nagtatanong ka ng bakit, pero in the end, wala kang nakukuhang sagot. So, merong mas maganda na sabihin natin, Panginoon, bakit ba? Pero with all sincerity, para malaman natin, bakit mo inaalaw sa akin, Lord, na dumanas kami ng ganito, dumanas yung family ko ng ganyan, dumanas ako personally ng iba't ibang mga challenges. So, Lord, bakit? No, kasi, magandang ano yan kasi bago siguro dun sa point na bakit inaalaw, siguro mas magandang tanongin natin, bakit ba nangyayari? ano yung dahilan? Ano yung dahilan? Bakit ba nararanasan ko to? Bakit nandito ako ngayon sa ganitong sitwasyon na bigat na ako? Merong isang instance sa Bible. I'm sure marami sa mga nakikinig sa atin, familiar din sa kwentong to. Doon sa kwento ni Prophet Jonah. Kasi inutusan sa ng Panginoon na pumunta doon sa city of Nineveh Para mag-preach. Para mag-preach, para matulungan yung mga tao doon na mag-repent, na magbalik loob sa Panginoon. Pero along the way, iba yung naging kalooban ni Jonah. So instead na mag-follow siya doon sa instructions ng Panginoon, nag-disobey siya. So eventually, alam natin yung kwento, kinain siya ng balyena. So nandun siya for 3 days. So after 3 days, niluwa siya until such time na finulfill niya na talaga yung bilin ng Panginoon sa kanya. So may direksyon na sa kanya. Tama. Ang problema, yung direksyon na binigay sa kanya, hindi yun ang kanyang ginawa. So sa madaling salita, nagkaroon siya ng maling desisyon. Tama. So figuratively, yun nangyari sa kanya. Nilamon siya. Yun yung sitwasyon na kinapuntahan niya. At pwedeng sabihin natin, from time to time, may mga pagkakataon parang nilalamon na rin tayo ng mga problema, sakit sa ulo, ng kalungkutan, ng depression. Nilalamon ka niyan
Pero only to find out, no, based dun sa story ni Jonah, may mga pagkakataon pala na kaya tayo napunta dun sa sitwasyon na yon dahil dun sa wrong decisions natin. So, in short, consequence. So, ibig sabihin, kung consequence, ikaw rin yung may gawa. Tama. Kung bakit nangyayari sa ito. Nakulong. Kasi nagnakaw eh. Kaya nakulong siya. So, resulta nung maling desisyon. Resulta nung mali niyang ginawa. Kaya nagkakaroon ng ganong hirap sa damdamin, sa isip, bigat na bigat. Pero kapag inanalyze mo, ako pala yun. Ako pala yung may gawa kung bakit ko naranasan. Maganda nga na maipunto natin yun kasi marami mga tao, hindi nila maisip to blame God. Diba? Halimbawa, nandun na sila sa difficult situation. Sabi mo nga, bigat na. In the end, sasabihin nila, nagagalit pa sila sa Diyos eh. Pero in reality pala, yun ay consequence nung naging maling decision niya. Actually, bago sa Panginoon eh. Diba? Nagiging ugali din talaga ng tao eh. Yung bagay na yun. Naghahanap ka ng mabiblame. Tama. Diba? Bago dun sa punto na sa Panginoon bago sa Panginoon kasi siya eh. Kahit sa trabaho. Sa trabaho. Kasi kaya naman, kaya ako ganito. Kasi siya naman kasi ang may dahilan. So, nagagawa nating magtuturo at manisi ng mga tao. Pero kapag talagang nag-aral kang mabuti, kinausap mo yung sarili mo, ano nga ba dahilan? Bakit nararanasan ko itong ganito sitwasyon? In the end, sa'yo din pala to. Ikaw pa rin pala. Ikaw pa ang rin dahilan. pala. Pero isa lang yun eh. Isa lang yun. Hindi naman lahat ng challenges sa life na na-experience natin dahil meron tayong maling ginawa. Diba? May mga pagkakataon talaga na inaalaw talaga ni Lord na subukin yung faith natin. I'm sure kanina, sabi ko, familiar yung marami na nakikinig sa atin dun sa kwento ni Prophet Jonah. Etong isa, siguro mas familiar yung maraming mga isang prophet natin. Isang prophet din. Si Prophet Job naman to. Diba? Kapag tiningnan natin, ano nga ba uli yung storya niya? Yung nangyari sa kanya, ang description muna ng Bible, he is a righteous man. So, ibig sabihin, talagang pinipilit niya all his life, wala siyang ibang ginawa kundi i-obey kung ano yung gusto ng Panginoon na gawin niya, sinusunod talaga niya. So, madaling sabi, mabait na tao to. Mabait na tao. So, nagdedesisyon siya ng tama dahil malapit siya sa Panginoon. Ang isa pang ng relasyon niya. Yan, maganda yung relasyon niya. Kaya ang isang description pa sa kanya, bukod siya ay righteous, loyal siya eh. So, he was a loyal servant of God. Pero yun nga, kahit na loyal, hindi pa rin makakascape dun sa maka-experience ng mabigat na sitwasyon ng buhay. At kung i-describe naman natin kung gaano kabigat yung naranasan niya, talaga naman, napakatitindi talaga ng mga nangyari sa kanya. Kaya, parang ang hirap tanggapin para sa kanya. Kasi ang nangyari sa kanya, nawalan siya ng possession. So, nawala din yung family na meron siya. Mga anak niya. To the point na yung asawa niya, nag-aaway na sila eh, na bakit nagsaserve ka pa rin kay Lord eh, ganyan na yung ginagawa sa'yo. Yun nga, yung pagkakataon na yun, kung titingnan natin, di ba? Yun na lang ang meron siya eh. Yung asawang susuporta eh. Tama. Ang problema, yung inaasahan niya ng suporta, yun pa yung nagpupush sa kanya para magdesisyon ng lalong hindi maganda. So, hindi mabuti. Bukod dun sa personal life niya, yung affliction na nangyari sa kanya, kahit yung health niya nag-suffer, nagkaroon siya ng matinding sakit, di ba? So, all in all, pwedeng sabihin natin yung ibang mga tao nakakaranas separately, bukod na nawawalan ng mga kayamanan o ng mga possessions, yung iba naman nakakaranas na mawalan ng mahal sa buhay, yung iba naman dumaranas ng mabibigat na sakit. Dito sa sitwasyon ni Job, lahat yun sabay-sabay na nangyari sa kanya. Kaya we can just imagine kung gaano kabigat yung emotional strain, yung mental strain na naranasan niya at that point. Yun nga. At kung titingnan natin, di ba, yung nasabi mo rin kanina, yun ang isa pang tanong na gusto nating masagot. Yun nga, so, applicable ba sa kanya yung nangyari kay yun Jonah? Nga, kasi, applicable ba? Hindi, dahil loyal nga siya sa Panginoon. Napakaganda na nga ng relasyon niya. So, marami ding mga nanonood ngayon, ang mga nakakasalamuhan natin, na maaaring sabihin nila,
Mabait naman ako. Oo. Wala naman akong dinadaya. Okay naman ako Okay naman ako. Maayos naman ako sa pamilya ko. Oo. Pero, bakit ako? Mm. Bakit ako pa yung kinapangyarihan ng ganitong bagay? Yan. So sa question na yan, doon natin i-reflect yung sagot. So yun yung contrast. Yung isa kanina, dahil doon sa consequence ng maling nagawa natin. Pero this time, based on sa example na pinag-usapan natin, may mga pagkakataon hindi naman dahil consequence ng wrong decisions natin eh. Hindi rin naman dahil nakagawa tayo ng masama. Hindi natin na-obey yung kalooban ni Lord. Pero simply because may mga pagkakataon na tinetest tayo sa faith natin, tinetest tayo, gaano ba talaga tayo ka-loyal sa Kanya. Nagsiserve lang ba tayo? O kaya yan lang ba tayo dahil walang nangyayaring negative sa atin? Paano pag dumating na yung iba't ibang mga mabibigat na sitwasyon? Ano na tayo? Ano na yung pagkatao natin? Yun nga. At mahalaga na magkaroon tayo ng learning. Ang learning. Ng understanding muna. No? Doon sa mga bagay na, bakit nga ba? So, maganda sigurong sagutin yun, diba? Bakit nga ba ina-allow ng Diyos yan na mangyari? Makukuha din natin yung answer doon. Sabi ni Apostle Paul sa Romans chapter 5 verse 3 to 4, i-share lang natin sa ating mga audience, sa mga nakikinig sa atin, sa mga sumusubaybay sa atin. Sabi po dito, at nagagalak din tayo kahit na dumaranas tayo ng mga paghihirap dahil natututo tayong magtiis. Alam natin na ang pagtitiis ay nagpapabuti sa ating pagkatao. At kung mabuti ang ating pagkatao, may pag-asa tayo na makabahagi tayo sa kadakilaan ng Diyos. Napakaganda naman nun. Diba? So, gusto ko lang i-emphasize yung mga salitang ginamit ni Pablo. Ni Apostol Pablo. Nagagalak tayo na dumanas ng mga paghihirap dahil natututo tayong magtiis. Doon muna tayo sa una. Ito yung automatic response kasi ng maraming mga tao, like na-mention na natin sa mga previous episodes. Ang normal response ng tao pagka sinabing mga trials, challenges, negative yan eh. Diba? Kasi talaga. nagkukos yan sa'yo para umiyak ka from time to Malungkot time, ka. malungkot ka, manghina ka, mapagod ka. So, all these negative emotions, minsan nagiging dahilan para sabihin natin na pagka mayroong problema, negative yan. Pero at this point, sabi ni Apostle Paul, nagagalak siya eh. So, ibig sabihin, meron siyang nakitang silver lining Doon sa pangyayari. sa mga nangyayari sa buhay niya. At yun yung gusto niyang ipakita, yung sinasabi niya sa verse na to. Yun yung dapat na makita natin, no, na nagsiserve tayo kay Lord. Na makita natin na merong silver lining doon sa lahat ng nangyayari sa atin. At yun naman ang talagang totoo. Kaya sabi niya nga, yung unang na-mention mo doon sa binasa, nabasa natin tungkol sa story ni Paul, natuto siya na magtiis. At yan din naman yung natural, normal na buhay. Marami tayong bagay kasi na ipinagpapasalamat sa mga nakaraan, ng mga paghihirap na na-experience natin. Sa mga pamilya, mahal sa buhay. Nung bata ako, ganito lang kami. Dami namin mga na-experience eh. Tama. Pero ang ending nung sasabihin ng mga nakakausap natin, napapakinggan natin. Pero salamat. Kasi mula dun, natuto ako eh. Natuto akong magtiyaga, natuto akong magtiis dahil sa mga bagay na nangyari. In other words, merong naghihintay na growth. Merong naghihintay na, sabi mo nga, learning. So, in general yung pwedeng nating sabihin tinutukoy ng verse na to. Although meron lang specific na sinabi na yung pagtitiis, pero binanggit din yung pagkatao. So, tumutukoy ito dun sa mismong character natin. So, in terms of character building, kailangan pala natin ng mga difficult situations. So, sa akin, yun yung isang pwede kong sabihing eye-opener. It's a new perspective dun sa mga pagsubok na nararanasan ko, or pwede ko rin sabihing new perspective sa mga challenges na mararanasan ko pa in the future, na pagka dumarating yung mga ganong bagay, hindi pala siya negative lang. Meron pala siyang benefit. So, sabi ko nga, eye-opener siya kasi we actually need those trials for us to grow. Tama. At actually, bukod pa doon, yung mga benepisyo talagang natatanggap natin. Actually, pag nandyan na sa'yo eh. Kapag nandyan ka na sa mabigat na sitwasyon eh, natututo kang humanap ng solusyon. Diba? Kasi, ayan, obstacle na eh. Harang ka na eh. So, natututunan mong
paano ba ang gagawin ko? Ano ba yung paraan na gagawin ko para makalagpas dito? Kahit na sabihin natin katulad nga dun sa situation ni Jonah, kahit na sabihin natin yung difficulties na nararanasan natin ay dahil consequence ng maling ginawa natin, matututo pa rin tayo eh. So, ibig sabihin, dumarating sa atin yung mga challenges na yun para i-correct tayo in the future, di ba? Pagka darating ulit tayo o dadaan ulit tayo dun sa same scenario, same situation, alam mo na kung ano yung mali mong nagawa noon, at least hindi mo na uulitin. Kasi natuto ka na dun sa pinagdaanan mo. Yun nga. So, kung gano'n natin makikita yung benepisyo, hindi tayo matatakot na harapin o di naman kaya dumating sa panahon na magreklamo tayo. Hindi Kasi tayo mapupuno ng galit kay Lord pagka dumaras tayo ng mga ganyang bagay. Kahit na hindi natin sinasabi ito na parang madali. No? Kasi may mga sitwasyon talaga na mahirap talaga tanggapin eh. Mahirap tanggapin. Hindi naman natin sinasabing madali. Pero ito yung isang kailangang makita natin na kung inaalaw sa atin ng Panginoon na mangyari yan, maliwanag yung nakasulat sa Bible at hindi naman magsisinungaling sa atin yung Word of God. Sinasabi sa atin, kung meron kang pinagdaraanan, gaano man kagaan yan o gaano man kabigat yan, gaano ka man pinahihirapan yan, kailangan makita mo na merong purpose behind nung mga pangyayari na yan. At maliwanag yung purpose. Tayo rin naman talaga makikinabang. Tsaka kapag ka naman ang Diyos nagbigay talaga ng ganyang pagsubok, anumang pagsubok na na-experience natin, ano yung assurance? Sigurado meron eh. May assurance. Oo. Ang first na naaalala natin pagka ganyan, yung assurance ng Panginoon na hindi naman tayo i-allow na mag-burden ng isang sitwasyon na hindi natin kakayanin. Yun mismo din yung sabi ni Apostle Paul. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. Yun ang maganda ron, na dapat na maging malinaw sa lahat. So, kahit na parang hindi mo kaya. Hindi mo kaya. Pero ang dapat na maging pagtingin kapag ka nandyan ka na sa isang sitwasyon na yan, dapat mong maunawaan na based on your capacity ang ibinibigay sa'yo na pagsubok. Para mas madaling maintindihan, halimbawa yung sa estudyante na lang kasi doon natin mas madalas na naririnig yung salitang test. So halimbawa kung ikaw ay elementary student, hindi ka naman bibigyan ng test ng teacher mo na pang college. Pang high school o pang college. Baka hindi mo talaga kayanin. Pero kung ikaw naman ay college student, hindi ka bibigyan ng test na pang elementary kasi wala ka namang matututunan. So, yun yung assurance ng Bible sa atin. Yun yung assurance ng Word of God sa atin. Na pag meron tayong nararanasan, that's based on our capacity. Yung sitwasyon na pwedeng mahirapan tayo, pero in the end, meron din tayo matututunan. Merong benefit na mapapa sa atin after that experience. So, doon mo naman makikita yung katapatan mismo ng Diyos. No? Based doon sa naging testimony ni Apostle Paul. Tapat ang Diyos na hindi niya papayagan na subukin ka ng higit kaysa makakaya mo. Diba? Tsaka napakatiyak nun, napakasigurado nun na lahat ng pagsubok, lahat ng challenges na mararanasan natin, makakaya natin eh. Kasi doon mismo pagka tinuloy natin yung same verse, no? Pagka tinuloy natin yung same verse, nakasulat doon, sa halip pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. So, yung assurance, nakakayanin natin lahat nung na-experience natin, hindi dahil magaling tayo hindi dahil malakas tayo, pero we can expect na merong intervention ng Panginoon at tutulungan niya tayo dun sa sitwasyon na kinalalagyan natin. Ibig sabihin, hindi pa dumarating sa atin yung pagsubok. Pinakita na, no? Kung ano yung pwedeng mangyari kapag ka na-experience mo na yung mabigat na sitwasyon. Tama. Along the way, nandun talaga yung pagtulong niya At hindi lang yung pagtulong dun sa kasalukuyan. Yung assurance na dadalhin ka niya dun sa victory nung mabigat na problema o pagsubok na pinagdadaanan. Kaya sure na kakayanin Yun nga. Pagka mag-isa lang tayo, we will rely on our own. Pwedeng doon tayo sumablay.
Pero simply because tutulungan naman tayo ng Panginoon. So for sure yun, kakayanin talaga natin kahit anuman, kahit anong bigat yung nararanasan natin. In the end, makikita natin victorious tayo dun sa challenges na naranasan natin. So, review lang natin, summarize lang natin kasi baka meron tayong mga viewers or listeners na late na, hindi na na-start yung conversation natin. So, bakit nga ba inaalaw ng Panginoon? So, ang pinaka-diretsong sagot ay pwedeng dahil sa consequence ng wrong decisions natin. Pwede rin namang gusto niya lang i-test yung faith natin for us to grow as a person. No, at pag dumaan naman tayo dun sa mga challenges na yon, very sure naman at very certain ang promise ng mga salita ng Panginoon na hindi natin mararanasan o hindi niya ibibigay yung mga pagsubok na hindi natin kaya at He will be there. Nandun siya para tulungan tayo to make sure na malalampasan natin yung anuman yung pinagdadaanan natin. So, siguro as we end, ito pag-usapan natin. Instead of complaining, instead of questioning Him, sa halip na questionin natin yung mga pangyayari na yan sa buhay natin, as Christians, as believers, ano yung unang-una na dapat na maging ugali natin or siguro attitude natin towards the difficult situations that we are experiencing sa araw-araw? Based on testimony ni Apostle Paul sa Romans chapter 5 verse 5, hindi tayo mabibigo sa ating pag-asa dahil ipinadama ng Diyos sa atin yung kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng banal na Espiritu na ibinigay niya sa atin. So instead na questionin natin, bakit ba nangyayari to? No, siguro hindi niya na ako mahal, kaya siguro nangyayari sa akin to. Hindi, ang hanapin natin, yung spirit. Seek help. No? Spirit sa likod nito na pagmamahal pala, mahal pala ako ng Diyos, kaya niya ako pinapayagan na ma-experience ang ganitong bagay. Nakuha lang yung attention ko dun sa salita ni testimony ni Apostle Paul. Yung word na sa pamamagitan ng Espiritu. Yung pagmamahal ng Diyos, mararamdaman mo through Holy Spirit. Ano bang ibig sabihin nito para sa akin? No? Nakikita ko yung inuunawa mo, iniintindi mong mabuti, nakikipag-usap ka sa Kanya. Lord, bakit nangyayari itong bagay na to? I-guide mo naman ako. Ituro mo sa akin. Ano sagot? Bakit mo pinapayagang mangyari sa akin to? Then, dahil tama, nagpapaguide ka through Holy Spirit, then doon mo marirealize, pagmamahal pala talaga ng Diyos yung dahilan kung bakit nangyayari sa akin to. Kaya doon din nalilikha yung chance natin to grow. Kaya siguro as we end, ang message sa atin, huwag natin i-allow any situation na pinagdadaanan natin, in any difficulties, no, yung mga problema na yan, yung mga problema na yan, huwag natin i-allow na maging experience lang siya. O maging memory lang sa atin na pinagdaanan natin, naging alaala lang. Tapos pagka nalampasan natin yung mga pagsubok, ay masaya lang tayo. So kailangan talaga nandun yung reflection natin. So sa halip na pagka sa gabi nag-iisa tayo, instead na magmukmok, mag-complain, patuloy tayong mag-seek dun sa wisdom na gusto ng Diyos na mapa sa atin dahil dun sa mga pagsubok na nararanasan natin. So in other words, i-grab natin yung chance, hindi para mapalayo sa Kanya, kundi pagkalalo tayong lumalapit sa Kanya, we will experience yung learning and we will experience yung growth. So, ibig sabihin, dapat pala na maging grateful pa tayo. Salamat tayo sa Panginoon, inallow mo sa amin to because it is an opportunity for us to grow. Yan, hindi madaling gawin, pero it will make a difference kung paano natin naharapin yung mga difficult situations na nararanasan natin. Kaya sana kung dumating sa point na tayo mismo, itanong natin at sabihin natin, Lord, bakit? Sana ang intention natin hindi para questionin siya, kundi in all honesty, in all sincerity, tanungin natin yung kasi gusto nating matuto. Gusto nating makita yung wisdom sa likod ng iba't ibang mga difficult situations na nararanasan natin. So, kung growth ang resulta ng mga pagsubok, talagang dapat na ipagpasalamat natin sa Panginoon yung pagpapahintulot niya na maranasan natin ang lahat ng ito. Samahan niyo po kami sa isang short prayer.
Panginoon namin Diyos, Lord, salamat po sa opportunity na mapag-aralan po namin ang mahalagang instruction mo na kung kami ay dumaan sa mga mabibigat na pagsubok, lagi naming tanungin, alamin ang direksyon na gusto mo na aming maintindihan. Sa ganito, maging thankful kami palagi sa mga bagay na pinapayagan mo na mangyari sa aming buhay. Panginoon, tulungan mo kami na huwag kaming matakot na harapin ang anumang mga situations in life, mga challenges na kinakaharap namin ngayon dahil ibinigay mo ang pagkakataon na yan, ang mga pagkakataong kami ay lalong mag-grow sa pagmamahal sa iyo, sa pagkakilala namin sa iyo. Ang lahat ng ito, amin pong ipinapanalangin sa pangalan mong Jesus. Ikaw po ang nag-iisa naming tagapagligtas. Amen. Amen. We hope na sama-sama po tayong na-bless ng simpleng pintuhan natin ito. Let us continue to be inspired by the Word of God. Dito lang po sa The Climb. Aakyat ka ba o aakyat ka pa? Thank you for being part of our discussion. To know more about us, you may follow our social media pages. On Facebook, search for MHC Media Facebook page. On YouTube, search for the Most Holy Church YouTube channel. Let us continue to be inspired by the Word of God every Sunday, 7 o'clock up to 7:30 in the evening, only here in The Climb. Likhawit o mga orihinal na komposisyon ng mga kapatid sa loob ng Most Holy Church. Dalawang salitang pinagsama, likha at awit. Isa po itong acronym, likhang imnong kinalulugdan, himig at wikang itinanging tunay. Isa po sa napakabisang paraan na itinuturo sa atin na magpaalalahanan at magpatibayan sa pamamagitan po ng mga imno at salmo at mga awiting ukol sa Espiritu. Dahil sa nakitang kapangyarihang taglay nito, ang paggawa po ng likhawit sa kabanal-banalang iglesia ay naging isang mahalagang gampanin na po ito na nagpapasigla at nagpapatibay sa buong iglesia. Kaya isa ng ganap na ministeryo. Himno at salmo, awiting ukol sa Espiritu. Likhawit, likhang imnong kinalulugdan, himig at wikang itinanging tunay. Tell the world the things you do, with little voices praising you. I'll sing with joy, my heart will shine. Your love forever will be mine. I'll praise you, Lord, with all my heart. Your guiding hand sets me apart, and every step in all I do, I'll grow in faith by following you. I will worship Lord above, my one true God, whose name is love. You are the strength, my helper too. With all my heart, I'll sing to you.
with little voices praising you. I'll sing with joy, my heart will shine. Your love forever will be mine. Tell the world the things you do, with little voices praising you. I'll sing with joy, my heart will shine. Your love forever will be mine. I will worship, Lord, above my one true God, whose name is love. You are the strength, my helper too. With all my heart I sing to you. I will worship, Lord, above my one true God, whose name is love. You are the strength, my helper too. With all my heart I'll sing to you. Truly the praises loud and clear, I worship you. Year after year, forevermore, I'll bless your name, now and always. You are the same. La 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 la. I'm walking in circles, I wander restlessly. I lift my eyes to heaven, oh Lord, can you see? Amidst the silence, my thoughts are loud inside. Their echoes I can't hide. I hear my doubting, do I have what it takes? Who am I meant to be? Who am I meant to be? I fear I'm breaking, so weak and shaken. Won't you come and strengthen me? But maybe there's a path I've never known, a place where I'm not lost or alone in the sea of doubt.
Now I'm walking in your mercy. I'm standing in your grace. The weight they carried's lifted. I found my resting place. Your hand is steady, guiding me. Your love has set me free. Now I see the path you Made my own. Eyes where I am no more fear. no more fear. Your light is gone forever. I am free. Lord, you found me. Yes, you found me.
for the breath that let us sing, for the faith that lifts our hearts in praise. You're our first love, the reason our voices rise higher each day. With joy that overflows and hearts made new, we come to glorify your name, to lift your praises high. Thank you, O Lord, for the hope you've placed in our tomorrows, for the joy that fills our days, and for your steadfast love that endures forevermore. The actions that define us.
for being our strength, our song, and our Redeemer, for the grace that saves, the Spirit that empowers, and the wonders that proclaim your name. Thank you, O Lord, for this year of grace, for victories won and faith made strong. Every breath, every blessing, every song, all belong to you. All glory, honor, and praise be lifted high to you alone, our Savior and King.
Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyong mapanood ang iba pa naming programa at upang lubos po ninyong makilala ang kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church. Bisitahin ang aming Facebook page na MHC Media at bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Maraming salamat po!